ay i-remind natin sarili natin na hindi lang ito ang buhay. Okay, ready, begin. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward saan? Heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Ito kagandahan ng kasama, ha? Ang isang tao na katulad mo at katulad ko na may pananampalataya sa Panginoon, nasabi ni Lord Jesus Christ, I came down from heaven to seek and to save that which was lost. Dahil itong earth na ito will one day come to an end. Ano po? Kaya nga sabi niya, heaven and earth shall pass away. Kaya lang kagandahan nito, meron tayong lilipatan after this. Okay? Pray muna ako. Maraming salamat po sa life ni Joseph. Help us to realize that we can also be used to be a blessing to others while here on earth. So please use us. Give us the spirit of love, sound mind, so that we will not be included with a world that is full of greediness, full of hatred. Lord, we understand that even in the homes, there are frustrations because even children are no longer obedient to their parents. Oh God, I pray for our parents, all the parents. Help them, Lord, that one day everything will be all right. Thank you, Lord Jesus, for preparing a home for us in heaven. In Jesus' name, amen. Okay, punta na tayo sa lesson natin, mga kapatid. Ang lesson natin, number 3, Sir James, sa lesson natin ay amazing restoration. Ayun. Yan, ano po. Yan ang kagandahan naman nito. Amazing restoration. Na one day, itong mga bundok na ito na ang papangit tignan, paggagandahin ng Diyos yan. Okay? So, gusto kong mabasa ninyo itong amazing restoration sa Revelations 21 verse 1. Dahan-dahanin natin, mga kapatid. Oo. So, kung nandyan kayo, we'll just go there. So, salamat po sa mga nanonood, nakikinig. I pray na you will just believe God's word. Oo. Ano yun? Oo. Para naman makomfort kayo kaysa yung tingnan yung mga nakaraan, yung mga problema nyo. Lahat naman tayo may problema. Tingnan nyo ito, amazing restoration to. Bakit? Pagkatapos ng old world na masira, ay sabi niya rito, read. And I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. O, tingnan niyo na. Wala nang dagat. Pastor, bakit wala nang dagat? Siyempre, wala nang tao mag-pollute sa mga rivers. Nakita nyo? So, there's no need for the rivers to be purified by the ocean. Ganun yan mga kasama. Dahil nga, restored na lahat. Okay? So, kayo dyan dumadaan sa mga maraming pagsubok, ano po? Maraming okay na. So, ayan. Salamat po. Tayo ay talagang nakaka-relate dyan. Relate pala. Sorry. So, kung nakikita niyo ako, salamat at nandiyan kayo. Okay? Okay, good. Dinapuan kasi ng lamok eh. And I saw a new heaven and new earth. First heaven and first earth were passed away and there was no more sea. Okay, punta tayo dito sa verse number 2 at makita nyo na sabi ng Book of Revelation din
Okay, sabi niya. And I heard, and I John, saw the holy city. Meron holy city pala dito eh. Oh. Kaya, iba na. Diba? Then sabi niya, New Jerusalem coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Wow, ganda nun na po. And I heard a great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men. And he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them. And be their God. And sabi ng verse number 4, what a blessed day. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death. Ang ganda naman yun. Ang hirap kasi maghatid sa mga bangkay sa sementeryo eh. Neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Alam ko may mga tatay, nanay, nasasaktan kayo sa ginawa ng anak nyo sa inyo. Masakit kasi sa panahong ito, nag-sacrifice ka para yung mga anak mo. Talagang may security. Kasi yung mga nanay at tatay na nakita ako ngayon, ayaw nila na maranasan nila yung naranasan namin. Ay totoo yan mga kasama. Ayaw ko maranasan ng mga anak ko yung naranasan ko na wala kang tsinelas, tapos isang araw ka maglakad, katapos magbenta ka ng saging. Eh ngayon, iba na. Isakay mo lang yung 1 toneladang saging sa sasakyan eh. Marami ka nang ibebenta, di ba? You see, itong mga panahon natin, amenities ng mga kabataan. Ha? Tingnan niyo na mga kapatid. Itong amenities ng mga kabataan. Okay? Ay talagang uncomparable talaga. Mataki mo, kabataan. Hindi niyo naranasan na humiga kayo sa bulo, kawayan. Okay. Hindi naranasan walang electric fan. Hindi naranasan na kumain walang ilaw. So, salamat sa Diyos at gumawa ang magulang ninyo ng paraan para kayo ay maging masaya, maging prosperous. Kaya huwag niyong kalimutan, pasalamatan magulang niyo, igalang niyo magulang niyo, ha? Ganun po yan. Kasi darating oras na God will come, sisingilin kayo in such a way na balat-balatan kayo ng Diyos. Magulat ka lamang, katulad ka ng prodigal son. Wala ka ng security. Alala magulang mo, yung magulang mo, marami pang kinakain, marami pang pagkain. Ngayon, we'll go to, okay, maraming salamat po sa God na Banla Sam Family. Pagpalain kayo ng Diyos. Ito mga kapatid, dito sa Amazing Restoration, dito sa Isaiah chapter 65:16, ito ang nakaka-comfort. Tingnan niyo Isaiah 65:16. Alam niyo sa lahat ng scripture, sabi ko, ang ganda naman nito. Oo, kaya kayo dyan na talagang maraming frustration na po, kabiguan, either sa mga anak nyo, misis nyo, mister nyo, boyfriend nyo, trabaho nyo. Ay, sabi niya rito, i-memorize nyo ito para naman ma-encourage kayo. Bakit? In that amazing restoration, when everything will be renewed, ay sabi niya, that he who blesseth himself in the earth shall be blessed himself in the God of truth. And he that sweareth in the earth shall swear by the God of truth. Because, okay, tuloy niyo. Ito yung gusto ko makita niyo. Because the former troubles are forgotten. Ganda, no? And because they are hid from mine eyes. Wala na. Hanapin mo. Yung mga trouble mo. Hanapin mo yung pangalan nila. Hindi mo na maalala yung mga nang-bully sa'yo. Forgotten nga, patakin nyo. Troubles, hindi lang trouble. Troubles. Kaya pasalamat tayo na merong Diyos na nangako sa atin na there will be a amazing
restoration. Pumantakin mo, mukha akong ito. Aayusin na ng Diyos yan pagdating ng araw. Na katulad ng glorified body ni Lord Jesus Christ. Mga kapatid. Kaya that should comfort you, ha? Oo, yung mga nangbigo sa inyo. Oo, yung mga problema niyo, maaaring masakit. Pero you can. Sabi nga ni Apostle Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Palalakasin ka ni Lord Jesus Christ. In fact, mayroon verse dito sa Bible na as we journey here on earth, it's all of God. It's all of God. Tulad yan, may lakas ka, may talino ka. It's all of God yan. 57 ng Psalm verse 2. Huwag niyong kalimutan to. Pagkat may mga tao nagmamataas at sabihin na, lakas ko ito, katalinuhan ko ito. Wala doon. Wala doon, kapatid. Wala doon. It's all of God. Kaya nga sabi niya, without me, you can do nothing. Okay, basahin natin, ha? Ang sabi ng psalmist. Kaya yung mga nanonood dyan na kala nyo, lakas nyo meron, talino nyo, darating ang araw. Halos hindi ka nahihinga. Don't you know that? Darating yan. Malakas ka pa ngayon, kaya medyo umiiwas ka sa Bible. Pero darating yung oras na halos hindi ka na huminga. At sabi mo, Lord, patawarin mo po ako. Pero huli na. Verse number 2 begin. I will cry unto God Most High, unto God that performeth what? All things for me. In fact, sabi ng psalmist, it's not in man to direct his steps. God direct your steps. Totoo yan. The steps of a good man are ordered by the Lord. Kaya nga sabi niya, in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Kaya pasalamat tayo sa Diyos. By His Holy Spirit ay talagang nagpapatuloy tayo. Nagtrabaho tayo. Kaya nga pasalamat tayo sa mga taong mayroong blessing. So, okay mag-alala sa aking ilong, ha? Pagkat kinuha ng kanyan lamok yan Okay. Yes, we'll go to Isaiah chapter 2. Ito yung amazing restoration. Tignan niya. Magmula verse 2, tignan niya. Ang ganda naman mangyayari, Dito sa world na ito, sabi nga nila, yung climate change, nakakatakot. Oo. Pero salamat, there will be a amazing restoration. Kaya mga kapatid, you need to be encouraged. Kasi sabi ng mga scientists at mga astronomers, talagang there will be a collapse of the universe. Pero anong sabi ng Diyos dito sa verse 2? Dahan-dahanin natin, ha? Ready? Begin. And it came to pass in the last days. Ito na. Itong last days na natin. That the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains, and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow into it. Look at verse 3. And many people shall go and say, come ye, and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of God of Jacob. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord. Saan? From Jerusalem. Tignan yan, ang Jerusalem ngayon, pinag-aawayan. Verse number 4. Ano sabi ng verse number 4? And He shall judge among the nations. Makita natin si Lord Jesus. And shall rebuke many people. And they shall beat their swords into plowshares. Ang ganda doon. And their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation. Neither shall they learn war anymore. Wala nang Abu Sayyaf. Wala nang Taliban. Wala nang NPA. Wala nang Chinese. Wala na. Wala na.
In fact, predicted sa Bible, ma-wipe out yung mga Chinese pagdating sa Battle of Armageddon. Mabasa nyo yan sa Revelation 14. O sa Ezekiel 38-39, ma-wipe out din mga Russians o mga Arabs. Mga kapatid. Kasi aalisin lahat ng Diyos yung kaaway niya. Kaya tayo, magpakumbaba tayo. At kung ano ang ating mga hinanakit, ipasa Diyos na lang natin. Remember, it's always good to forgive. Diba? Sabi ng mga Alpay at Parwan, mga Da family. Okay. Diba mga kapatid? So that is what we call amazing restoration. Ang takid mo yung nakikita yung falls dito ito, falls dito. Yan. Yan. At bundok na yan. Hindi ganyan mukha ng bundok pagdating ng araw. There will be peace. There will be prosperity. Kaya nga tinawag na paradise regain. Gaanong kaganda ng Garden of Eden noon, ganyan mangyari sa whole world. That is what we call amazing restoration. It's all because of what Jesus did on the cross. Alam niyo mga kasama, kung basahin mo yung mga libro ng science, they expect na there will be a supernova na yung araw daw mag-expire. Sasabog. Wala na. Pero sa Bible, malinaw sa Bible na mag-ending nga, may ending nga ang old world. Kasi sabi nga niya yung tiempo ni Noah, nag-ending yung old world. Itong panahon natin, mag-e-ending din to. Pero, we look for a new heaven and a new earth. Nasabi niya, dwelleth righteousness. Gusto kong mabasa natin yan para makita nyo na yes, there is what we call the destruction of the earth. Sa 2 Peter 3:10. And sundan natin sa mga verses following. Okay? Okay, kung nandiyan na kayo. Sabi niya, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise. Elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Kaya, yung mga Bible-believing na tao, hindi tayo gaano mag-invest sa earthly possession o basta nakakaraos lang tayo. Basta meron tayong tirahan habang nandito tayo. Hindi yung gagawa ka ng laki-laking mansion dyan pagkatapos darating oras wala na mga bata. O katulad nung nakilala nga namin, ang ganda-ganda bahay nila. Ang daming kwarto. Tumat yung oras, wala namang bata. Kasawa yung iba, punta Amerika, punta sa abroad yung iba. Naiwan yung bahay. Ayun. Tirahan na ng multo. At yun ang wag yung kalimutan mong kasama. The best thing na iiwan natin sa mga anak natin yung meron lang alam. Kasi kahit saan magbiyahe yan, talagang maging successful yan. Nakikita naman natin yan sa mga anak natin ngayon, di ba? Kahit saan sila talagang sila ay talagang successful. Ganun po yan. So let us by the grace of God looking unto Jesus, kasi God can turn the curse into blessing. Ganun ho yan. God can talk to our children. God can talk. Remember that God is God. And when He will speak to our children, they will come to that point na I'm sorry. I've hurt you. Totoo yan. Kasi akala ng mga bata kasi, siyempre, pagdating nila sa bahay, may bahay na, meron ng kwarto, meron ng kuryente, meron ng tubig, hindi nila alam ang hirap maglakad ng tubig, maglakad ng kuryente. Tapos, mamalaki. Kung talagang maging independent pa ngayon, sila na lahat, magpakabit ng kuryente, magpakabit ng tubig, magpakabit ng internet, magastos lahat yan. See? Di nila naintindihan yan. You know why? Siyempre, wala silang pandun. Wala silang paki. So, kung kayo mga magulang ay may kabiguan kayo sa mga anak nyo, mag-pray kayo kasi kawawa naman yung mga anak natin, di ba?
Oo, umiiyak tayo siyempre mga anak natin eh. Kala mo okay na sila, strong, hindi pa pala. Oo, mga kapatid. Totoo yan. Kaya sabi ni Pastor Darwin, tama. O, tulad yan, yung anak ni Pastor Darwin, si Lois, nasa Baguio na. O, kung hindi niya ni-train yan na magiging, strong. O di masakit, di ba? Ganon yun, mga kapatid. So, we saw in Isaiah chapter 2 na there will be an amazing restoration. Ngayon, dagdagan natin tong chapter 11 ng Isaiah. Ha? Meron kasi dito mga kapatid sa Isaiah na sabi niya sa chapter 11, ang ganda naman pagkasabi dito. Sa verse number 6, 7. Na ito 6 and 7. Ibang ganda na. Sa panahon natin, hindi pwede magsama yung leopard at saka lamb. Hindi pwede. Pero time will come when Jesus Christ will rule the world. Kaya nga maganda na meron tayong knowledge dito eh. Dahil kung ang alam natin, katulad ng mga scientists na there will be a collapse of the universe and men will be extinct, ay talagang mabibigo ka. Ang sabi niya, the wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid. And the calf and the young lion and the fatling together. And a little child shall lead them. Tignan mo yan. Ang ganda naman yan. Verse 7. And the cow and the bear shall feed. Their young ones shall lie down together. And the lion shall eat straw like the ox. Ay, ang ganda naman yan. Muntakin mo yan. Hindi nakakain yung leon ng hindi nakakain ng hayop. O kaya mga lamb. Okay. Verse 8. Ang sabi in verse 8. And the sucking child shall play on the hole of the asp. Antakin, butas daw ng ahas. Pwede maglaro yung bata. And the wind child shall put his hand on the cockroach den. Tignan mo yan. Hindi nakakagat yung mga yung mga centipede. Verse 9. They shall not hurt nor destroy in my holy mountain. For the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. Yan ang maganda na ating makuha sa life ni Joseph. He was talking about the promised land. Kaya sabi niya, huwag niyo akong ilibing sa Egypt. Meron pang magandang panahon na darating. Pastor, matanda na nga ako. Meron pa bang panahon magandang darating? Kapatid, kung walang resurrection, talagang miserable tayo. Pero meron eh. Kaya nga sabi ko sa inyo meron tayong approaching resurrection, meron tayong anticipated reunion, and then meron tayong amazing restoration. Wow, ang ganda naman. Lahat tayo, mga kapatid, ay magkaisa. Okay? So, maraming salamat po sa mga ganaban Sumera family. Now, mga kapatid. Puntan tayo sa last point. Why all this? Why is it na maging possible itong approaching resurrection, anticipated reunion, amazing restoration? This will all be possible because of an arranged redemption. Kapatid, it was already before the world was created that there was a redemption plan na magkakaroon talaga ng reunion, resurrection, restoration. It's all because of the word redemption. You see, mga kasama, this is what pangalan to? Dr. Huros found out. There will be a decay in everything. Pero, when you look at the Bible,
there will be a redemption. Oh, restoration. Pakinggan natin ang Revelation 13:8 para maintindihan natin na God planned our redemption before the creation of the whole world. Kaya ganyan kakamahal ng Diyos. Sister, brother. Brother, narinig mo ako. Ganyan kakamahal ng Diyos eh. Antayin mo yan. Kaya nga, kayo na sumusuporta sa gawain, marami kayong blessing yan. You know why? We tell the world about, the Lord Jesus Christ. Na sino siya? Ito. Sabi niya, and all that dwell upon the earth shall worship Him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Mantakin mo yan. The Lamb slain from the foundation of the world. So, malinaw na there was already a plan of restoration before everything was created. Kaya ganyan kakamahal ng Diyos, kaibigan. Maaring tumatanda tayo. Maaring nagkaroon tayo ng karamdaman. Pero, di ba ang ganda na lahat tayo ay magkaroon ng new bodies? Ang ganda na may isipin. Meron tayong bagong katawan at by that time, no more sickness. No more COVID. Marami yan. Di ba, Pastor Gaba? Mga tao takot sa COVID. Pero tayo, by the grace of God, we can march on and tell the world that Jesus saves, that Jesus is coming, that Jesus cares. Ganun po yan, mga kasama. Now, one day, mga kapatid, everyone will be silent. Because Jesus will be the Lord of Lords and King of Kings. And the headquarters will be Jerusalem. Kaya nga, pinag-aawayan ng Jerusalem ngayon. Kaya nga, getting closer tayo. You know why? Tingnan nyo yung Jerusalem na yan, talagang pinag-aawayan ng mga bansa sa lahat ng syudad. Yan pa ang pinagbabawal ng United Nations? Bakit mo yan? Bakit hindi ipagbawal ang Washington DC, Tokyo, Manila? Jerusalem, samantalang Jerusalem ay eternal city ng Israel yan. Why? Ayaw ni Satanas na uupo si Lord Jesus Christ sa Jerusalem. Kasi darating yan. Kinggan natin, Jeremiah 3:17. Ano yan, mga kapatid? Kaya yan si Satanas, istorbo lang yan eh. Kaya nga, please lang, stay close to the Bible. Listen to the Word of God. Para hindi tayo daya-dayain ni Satanas. Totoo yan, malapit na talaga. Kasi tignan nyo tignan ninyo ang nangyayari sa whole world. Ano sabi niya? At that time, they shall call Jerusalem the throne of the Lord. At that time, they shall, mapansin nyo, shall, future. At sabi niya, throne of the Lord. And all the nations shall be gathered into it, to the name of the Lord. Saan? To Jerusalem. Hindi sa Manila, Neither shall they walk anymore after the imagination of their evil heart. Wala na. Kundi lahat tayo meron ng bagong spirit. Ang Holy Spirit of God dwells in every person. Kaya no more malice, no more hatred, no more war, di ba? No more war. Kaya nga, kayo dyan na nagsisi na tinanggap nyo yung anak ng Diyos, sigurado na kasama kayo when there will be a amazing restoration. Okay, punta tayo sa Luke chapter 1, 31 to 33. Para makita nyo rito, nakaka-encourage yung mga batid. Kasi kung iniisip lang niyo yung problema, lahat tayo may problema. Oo. Totoo yan. Ready.
Okay. Alam niyo ang problema, mayroon problema eh. Hanapan natin ng solusyon. Ready? Read. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son. Thou shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. Oh, yun, sa Jerusalem yan. 33. And he shall reign over the house of Jacob forever. Ayon ni Satanas yan. And of his kingdom, there shall be no end. Gusto din namin makasali kayo dyan. Kaya nga, lahat ng nanonood, kung magsisi kayo, talikuran kasalanan nyo, tanggapin nyo si Jesus, kasali kayo pag umupo na si Jesus sa Jerusalem. Alam nyo, by that time, ang Jerusalem will be a beautiful city. Yung mga bato doon will be turned into beautiful stones. Ay, sabi ko sa inyo, kasi nga may restoration. Oh, wala na alikabok doon. You see? Ganun po yan mga kasama. God is God, and He will turn everything beautiful in His time. Kaya please lang, come to the Son of God, the one who said, come unto me all ye that labor and are heavily laden. I will give you rest. Wala na makapagbigay sa inyo ng kapayapaan. Wala na. Akala nyo drugs o ano, alak, music. Wala doon. Only Jesus. Wala nang iba. Kaya nga yun ang maganda na personal ito. Sino man nanonood ngayon, maaaring sabihin mo, natikman ko na lahat. O maaaring nakapasyal ka na sa lahat ng lugar. Wala pa rin. Tikman mo lahat ang sasakyan. Wala pa rin. Tikman mo lahat ang pagkain. Wala pa rin. Why not come to Jesus? At sabi ng Bible, when you come to Jesus, you will be the blessed person that is walking on this planet. Because one day, will never grow old. Oh, okay, gusto kong basahin ko itong will never grow old. Para naman ma-encourage tayo. Sabi niya rito, I have heard of a land on the faraway strand. 'Tis a beautiful home of the soul, built by Jesus on high. There we never shall die. 'Tis a land where we'll never grow old. Ay, masaya ako yan kasi puti ng buko eh. In that beautiful home where we'll never more roam, we shall be in the sweet by and by. Ang ganda. Happy praise to the King through eternity sing. This a land where we'll never shall die. Ang ganda nun. When our work here is done, and the life crown is won, and our troubles and trials are over. Salamat po, Panginoon. All our sorrow will end, and our voices will blend with the loved ones who've gone on before. Salamat naman. Yun ang kagandahan. May assurance tayo na after this life, Jesus said, don't be troubled. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Malay mo, darating ngayon. Oh, di at least. Salamat po, Lord Jesus. Pero yun nga, dapat maayos muna natin yung inumpisa natin chapel sa Napatan. Oh, tatakpan pa naman ni Pastor Gilbert yung extension this week. Oh. Kaya mga kapatid, what a joy na bilang mga Christians we have the assurance of heaven. Pastor, di ba talaga masigurado, matiyak ang heaven? Di po tatay kay Apostle John. Na natin to sa Apostle John. 1 John chapter 5 verse 9. At dahan-dahanin natin to.
Kaya iba sa inyo eh. Hindi ko maniwala dyan. Hindi maniwala. Iba. Nagbiyahe ka na sa States, di ba? O kaya sa Australia. Paano ka nakarating doon? Abay, siyempre, by faith. Meron kang ticket, meron kang passport, meron kang visa, di ba? O ganoon din sa langit. Meron kang passport, meron kang visa, may ticket ka. When Jesus said, I am the way, the truth, and the life, no man comes to the Father but by me. Narinig mo? O, yun yan. 1 John 5:9. Na natin to mga kapatid. Okay, anong sabi niya? If we receive the witness of men, the witness of God is greater. For this is the witness of God which He had testified of His Son. Sabi niya rito, kung tayo raw tumatanggap ng mga sinasabi ng tao, katulad ng newspaper, news, ganun, tungkol sa mga nababasa natin sa news, napapanood natin. Sabi niya rito, kung totoo mga yon, mas totoo ang sinasabi ng Diyos. Verse 10, He that believeth on the Son of God hath the witness in himself. Tingnan mo yan, He that believeth not God had made him a liar. Oh. Because he believed not the record that God gave of His Son. O tingnan mo yan, hindi ito ang record. Ito, Bible. Di ba maniwalaan yung librong ito? Sabi ng librong ito, dumating ang anak ng Diyos, pinanganak sa Virgin Mary. Namatay, shed His blood, was buried, and after 3 days, He rose again. And He can give you eternal life. Verse 11. Masabi sa verse 11. And this is the record, ito na, that God hath given to us eternal life. Meron ka na kung believer ka. And this life is in His Son. Sabi sa verse 12, kung tinanggap mo yung anak, meron ka. Kung hindi, wala. Verse 12 said, He that hath the Son of God, or he that hath the Son hath life. And he that hath not the Son of God hath not life. So ang pinag-usapan dyan ay, have you submitted your soul to the Son of God for spiritual surgery? Remember, sabi ng Bible, He is the great physician. Kaya sigurado hindi ka nagbabago kasi hindi pa ni-submit yung puso mo kay Jesus. Ganun yan, mahirap po yan, mapatid. Ang sabi ng Bible sa verse 13. Verse 13. Ito na ang kagandahan ng Bible. Kaya nga magbasa naman kayong Bible. Hindi yung takot kayo magbasa ng Bible. Ano bang klaseng tao kayo, ha? Ready, read. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God. Sino ba siya? Si Jesus. That ye may know that you have eternal life. Sabi ni Ma'am Bibian, di ba? That you may know. Maganda na rin bago alis dito, alam mo may eternal life ka dahil tinanggap mo si Jesus. Kung hindi mo pa tinanggap si Jesus, bakit tawagan, Lord Jesus? Please naman, isave mo ako. Ayaw ko punta sa impyerno. Sabihin mo bakit? These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life and that you may believe on the name of the Son of God. Nag-usapan natin dito, personal relationship. Ganun po yan. Para you will live with God forever and ever. Ayaw namin na you will be kicked out and go to the eternal darkness where there is worm and fire that will just torment you forever. Ayaw namin yun eh. Kaya nga nandito kami. Kala nyo madali lang punta impyerno? Madilim doon. May apoy doon. Ito nga lang Punta lang kayo sa cemetery at subukan nyo pumasok doon sa pantheon eh. Hindi na kayo makahinga. Intindihan ba nyo? How much more eternity in hell? Huwag kayong maniwala kay Diablo. Sabi ni Diablo hindi totoo yan. Punta kayo sa Luke 16. Sinabi mismo ng Lord Jesus Christ. May tao sa impyerno nagsasabi, may apoy dito.
And the only way you will believe what the Lord Jesus Christ said, you go to the Bible. Sabi ni Abraham the only way, sabi niya doon sa mayaman, magsisi mga yan, ay they need to listen to the Bible and to those who are preaching the Bible. That Jesus saves. Wala nang iba. Kaya walang string attachment yung salvation dito. Wala. Yan naman sabi ni John the Baptist, di ba? Kung kilala niyo si John the Baptist. Kaya salamat po kay Joseph na nagbilin sa kanyang mga anak, mga apo, na wag niyo akong ilibing sa Egypt. Ilibing niyo ako doon sa promised land. Dahil naintindihan niya yung assurance of a resurrection. Totoo yan mga kasama. Lahat ng tao nakikita niyo sa lupang ito, mabubuhay din sila. Pastor, totoo ba yun? Makita niyo sila kung save sila sa judgment seat. Kung hindi sila saved, doon sa white throne judgment, bago sila itulak sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga, responsible and accountable tayo. Nawarningan mga tao, hayaan mo sila magalit sa atin, basta bigyan mo ng babasahin, mahal kayo ni Jesus. Ganon. Kasi, darating ang araw, it will all be over. Sasabihin na sana, nakinig ako. At least you did what you can. Nabigyan mo ng Bible, binigyan mo ng babasahin, nagturo ka, nag-illustration ka pa. Ayaw nung iba, wala tayong magawa doon. Bakit? Meron sa Bible na hindi tayo namimilit. Kasi si Lord Jesus Christ mismo nagsabi, Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in. Hindi namimilit. All you have to do is to open the door. Tayo naman na nandirito, mga kapatid, sabi ng Revelation chapter 22, verse number 11. Ano sabi niya? Hindi kami namimilit. We just want you to know we love you. Jesus loves you. Ng Panginoon. Ano sabi niya diyan? He that is unjust. Ayaw mo magsisi? Unjust ang dealing mo. Sumasama ka sa mga unjust na tao. Yung mga transaction nyo, unjust. Anong sabi niya dyan? Let him be unjust still. Huwag yung pilitin mga taong tigas ulo. And he which is filthy. Ayun. Papatuloy sila sa kasalanan. Kanilang mga bisyo. Kanilang pagsasama na filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, ayun ang maganda. Manatili tayong righteous. Huwag tayong sasama sa mga uwak. And he that is holy, let him be holy still. At sabi ko sa inyo kapatid, gagamitin tayo ng Diyos pag hindi tayo sumasama sa mga taong walang pakialam pagdating sa sanctification. Kasi oras na na-save ka, nasa sayo kung you will follow the Lord to be sanctified. Ganun po yan. Dahil nasa Bible yan sa Isaiah 52:11, na dapat kung talagang ikaw ay magpagamit sa Diyos, ay iwas ka sa kasalanan. Kaysa maglaro ka diyan, sabihin ko sa inyo, takin mo, maglaro ka sa kasalanan, akala mo, paglalaro mo, gamitin ka pa ng Diyos after naglaro ka. Maaaring gamitin ka ng Diyos, pero it takes some purification. Ready? Read. Depart ye. Go ye out from thence. Touch no unclean thing. Go ye out of the midst of her. Ano sabi niya tuloy? Be ye clean. That bear the vessels of the Lord. Nandyan ang Diyos sa atin. Nandyan ang Holy Spirit sa atin. You know that, diba? You are the temple of God. And that the Spirit of God dwell in you. If any man defile the temple of God, him shall God destroy. Ilan ang tao na dumating sa kanilang buhay, talagang sila ay talagang gumapang sa sakit ng kanilang katawan dahil
Ginamit lang katawan nila for ano? For illegal purposes or immoral purposes. Kaya sabi ng Panginoon, repent. And when we repent, God will begin to renew your life, your body, and there will be detoxification. Diba? Kaya you need to thank the Lord na naabot ka pa ng salvation niya. Dahil kung hindi, nako, sabi ng Bible ha, tingnan natin itong last verse para mag-pray na. Matthew 25:46. Takin mo yan. Alam niyo mga kapatid, hindi basta-basta ito. Kaya nga, nandito ako para mag-warning eh. Bakit? Ito eh. God was serious when He sent His Son on the cross to die for our sins. Oh, ano sabi niya dito? Ready, read. And this shall go away into everlasting punishment. But the righteous into life eternal. Dalawa lang punta ng tao pag namatay. Everlasting punishment, eternal life. Walang purgatory. Pwede ba? Alisin na natin yung Spanish hangover. Dalawa lang. Sabi ng Matthew chapter 25. Right and left. Ano ho yan? Pwede ba? Talino na yung Pilipino. Para mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi yung nandyan pa rin yung old way of Spanish style. Na slave pa rin kayo ng nakaraang Spanish. Kaya, walang progress. Mantakin mo ang Pilipinas. Kulelat sa education, narinig nyo yon? Kulelat daw tayo sa education. You know why? Because of a curse that was left behind by the Spaniards by coming to a idol to worship. Hindi pwede yun eh. Nakalagay yan sa Deuteronomy 27:15. Oo. Tayo eh. Hingi ka ng katalinuhan sa rebulto. Ano may bigay nun sa'yo? Hingi ka sa buhay na Diyos. So magpray na po. Ang Diyos, we love you people. We love our country and that's why we are so sincere in telling them the truth about the Bible because Bible said, you shall know the truth and the truth shall set you free. Bless now your people. Thank you for their support. In Jesus' name, amen.